Si Kafka Habino ay isang binata na hindi kagwapuhan na namumuhay sa isang mundo na puno ng Godzilla-like monsters na tinatawag na kaiju, na laging sumasalakay sa mga lungsod sa buong Japan. Pangarap niyang maging isa sa mga mahuhusay na tagapagligtas ng sangkatauhan na tumatapos sa mga monster na ito, ngunit siya ay napakahina. Sa halip, nagtatrabaho siya bilang sweeper, na ang trabaho ay linisin ang mga labi ng mga kaiju kapag sila'y napapaslang. Sa tuwing lumilitaw ang mga kaiju sa Japan, ang bansa ay agad na nagdedeklara ng state of emergency, at tinatawagan ang lahat ng mamamayan na tumakbo para sa kanilang buhay at magtungo sa mga emergency evacuation center. Isang kaiju ang naghasik ng kaguluhan sa lungsod, na nagpaalala sa mga tao kung ito na ba ang kanilang katapusan. Sa kabilang banda, agad na nagpadala ang gobyerno ng isang military unit upang labanan ang mga halimaw na ito. Natukoy ang lokasyon ng target, at ang haba nito na umaabot sa 60 metro, kasing taas ng isang skyscraper. Maraming armadong sundalo ang pumalibot sa kaiju at pinaputokan ito ng mga missile. Ang halimaw ay napasigaw ng bahagya sa sakit na tila kagat lamang ng isang lamok. Ang elite force na tinatawag na Defense Corps 3rd Division ay sumali rin sa labanan upang harapin ang halimaw. Isa sa kanila, isang babaeng masked soldier, ang gumawa ng isang matapang na pagpasok, tumalon mula sa isang helicopter habang may hawak na assault rifle. Kasunod ng kanyang pagpasok, marami pang mga sundalo ang sumali sa eksena ng labanan at inatake ang kaiju, inaagaw ang atensyon nito. Samantala, ang kanilang leader na si Mina Ashiro ay nag-aim ng isang espesyal na armas na ginawa upang puksain ang mga kaiju at pinaputukan ito sa puso ng halimaw, na nagresulta sa pagsabog ng kaiju sa mga piraso. Ipinakita nito na hindi dapat maliitin ang mga tao. Pagkatapos ng labanan, ang sweeper team ay nagtungo sa lokasyon ng labanan upang itapon ang mga labi ng halimaw na nakakalat sa paligid. Habang naghahanda ang mga makina upang linisin ang lugar, isang middle-aged na lalaki na nagngangalang Kafka Habino, na kanina pa nanonood mula sa malayo habang kumakain ng hamburger, ay nagpakilalang isa rin sa mga trabahador na kailangang maglinis ng lugar. Si Kafka, na bahagi ng team ng mga tamad na tinatawag na sweepers, na ang trabaho ay linisin ang mga kaguluhan dulot ng mga kaiju, ay iniisip kung kailan siya magkakaroon ng pagkakataon na makapagpahinga. Nagsimula silang magtrabaho ng walang gana, habang sa kabilang banda, ang Defense Corps na nakatalo sa kaiju ay pinupuri ng mga mamamayan para sa kanilang matagumpay na pagdepensa laban sa halimaw. Sa kabila ng kanilang walang tigil na trabaho sa nakalipas na mga taon upang talunin ang mga kaiju, hindi pa sila kailanman nabigo o nasugatan. Si Kafka, na palaging nais maging miyembro ng 3rd Division ng Defense Corps, ay dumaan sa kanilang lugar, pinipilit na huwag pansinin ang mga bayani at bumalik sa trabaho. Ipinahayag ni Kafka na nagsisimula ang laban ng kanyang team pagkatapos ng laban ng 3rd Division at ipinagmamalaki niyang ang kanilang trabaho ay mas mahirap kaysa sa ginagawa ng 3rd Division. Subalit, walang sino man sa lungsod ang nagpakita ng pagpapahalaga sa kanila. Ayaw man niya, pinutol ni Kafka ang balat ng halimaw at sinimulang hiwain ang laman nito. Biglang, isa sa mga miyembro ng kanilang grupo ang aksidenteng nakahiwa ng blood clot mula sa halimaw, na nagdulot ng mainit at nagbabagang dugo na tumalsik sa paligid at nagdulot ng paso sa kanyang mga tuhod. Agad na bumaba si Kafka upang gamutin ang sariwang sugat ng kanyang kasamahan. Dahil sa kanyang karanasan sa ganitong uri ng pinsala, sinisi niya ang 3rd Division dahil sa palaging nag-iiwan ng kalat at hindi nagpo-focus sa mas malinis na paraan ng pagharap sa mga halimaw. Ngunit dahil wala namang magagawa, ipinagpatuloy ni Kafka ang kanyang trabaho. Ibinunyag na ang gobyerno ay mahigpit na nag-utos sa mga sweeper na tapusin ang proseso ng paglilinis sa loob ng isang linggo, na ginagawang impyerno ang kanilang trabaho dahil kailangan nilang magtrabaho buong araw at gabi upang itapon ang mga labi ng halimaw. Isa sa mga supervisor ng mga sweeper ang lumapit kay Kafka at inutusan siyang asikasuhin ang isa pang lugar malapit doon, ipinaalam na kulang sila sa tauhan sa lugar na iyon. Gayunpaman, ang lugar na iyon ay natatakpan ng mga bituka ng kaiju, na nagdulot ng awa sa kanyang mga kaibigan dahil ang pagharap sa mga bituka ng kaiju ay ang pinakamasamang karanasan na maaaring maranasan ng isang tao. Pagdating ni Kafka sa lugar, ang kanyang katawan ay bumigay dahil sa mabahong amoy ng dumi na lumalabas mula sa mga bituka ng halimaw. Ngunit ang kanyang determinasyon na matapos ang trabaho ay hindi natitinag, kaya mabilis niyang tinapos ang lahat at umuwi ng gabi, pagod na pagod sa kanyang impyernong trabaho. Habang nakahiga sa kanyang kama pagkatapos ng matinding trabaho, binuksan ni Kafka ang TV upang manood ng isang bagay na nakakaaliw ngunit nabigo siyang mawala ang mabahong amoy na nakadikit pa rin sa kanyang balat.
Inilipat niya ang kanyang atensyon sa balita tungkol sa 3rd Division at pinanood kung paano pinupuri ng media ang kanilang leader na si Captain Mina Ashiro, na naging in charge ng division na iyon sa murang edad na 27. Hindi lamang iyon, nakapatay na rin siya ng mahigit 100 kaiju monsters, na ginagawa siyang isa sa pinakamagaling na elite fighters sa kanilang bansa. Si Kafka, na labis na humahanga sa tagumpay ni Mina, ay isiniwalat na dati silang matalik na magkaibigan noong bata pa sila. Noon, si Kafka ang laging nais na pumatay ng mga kaiju at hinihikayat si Mina na sumama sa kanyang misyon. Si Mina, na noon ay isang literal na crybaby, ay naging determinado rin salamat sa mga motivational words ng kanyang kaibigan at naabot ang kanyang layunin na patumbahin ang mga halimaw na nagdulot ng takot sa kanilang bayan. Ngunit hindi tulad ni Mina, nabigo ang pangarap ni Kafka at ngayon siya ay nagtatrabaho bilang isang simpleng sweeper na ang trabaho ay linisin ang mga patay na halimaw at ang kanilang dumi. Iniisip niya kung paano naging ganito ang mga pangyayari at kung paano siya naging isang talunan, habang ang midlife crisis ay nagsisimula ng tumama sa kanya. Pinakalma niya ang sarili gamit ang isang espesyal na coping mechanism, paulit-ulit na sinasabi sa kanyang sarili na ang paglilinis ng kalat na dulot ng mga kaiju ay isang mahalagang trabaho sa pagtulong sa mga tao sa kanyang lungsod. Pinapalubag niya ang sarili na may maganda siyang kwarto at nakakakain ng mga pagkain gusto niya. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na hindi ito sapat upang masiyahan siya sa kanyang pagnanais na makagawa ng kabutihan. Sa anumang kaso, nagtungo siya sa kanyang opisina ng mga sweeper kinabukasan at nakipagkita kay Reno Ichikawa doon, isang part-time student na nais ding magtrabaho bilang cleaner. Si Ichikawa ay naroon lamang para sa karanasang makalapit sa mga kaiju dahil nais niyang sumali sa Defense Corps balang araw. Nang marinig ito, ang mataas na opisyal ng mga sweeper na si Tokuda ay tumawa at sinabi kay Ichikawa na si Kafka ay isang daydreamer din noon na nais sumali sa Defense Corps, ngunit ang pangarap na iyon ay ngayon nakabaon na sa ilalim ng lupa. Nais malaman ni Ichikawa kung bakit sumuko si Kafka sa kanyang mga pangarap at bilang tugon, sinabi ni Kafka na ang kanyang pagsusumikap at kakayahan ay hindi sapat upang maging miyembro ng Defense Corps. Kaya't iminungkahi niya kay Ichikawa na itigil na ang pag-aaksaya ng oras. Subalit, nagalit si Ichikawa sa kanyang payo at malinaw na sinabi na hindi siya susuko sa kanyang pangarap, hindi tulad ni Kafka. Sa kabila nito, nagpatuloy ang trabaho ng paglilinis at muli, naatasan si Kafka na asikasuhin ang mga bituka ng halimaw, kasama si Ichikawa. Nang magtanghalian sila, nawalan ng ganang kumain si Ichikawa, kaya binigyan siya ni Kafka ng vitamin drink at isang pares ng nose buds upang mas maginhawaan. Ang interaksyong ito ay nagbigay daan upang mas magbonding sila at mas mag-enjoy sa kanilang trabaho. Matapos ang araw ng trabaho, muling nilapitan ni Ichikawa si Kafka at nagpasalamat sa paggabay sa kanya sa unang araw. Inamin niya na kung wala si Kafka upang tulungan siya, hindi niya kakayanin ang unang araw. Sinabi rin niya kay Kafka na hindi pa lumampas ang age limit nito upang sumali sa Defense Corps, na nangangahulugang maaari pa siyang mag-apply muli. Bigla, isang kaiju ang lumitaw sa likod ni Ichikawa, ibinuka ang bunganga upang kainin siya. Ngunit sa kabutihang palad, nagamit ni Kafka ang kanyang mabilis na reflexes upang iligtas ang bata at hinayla siya palayo mula sa halimaw, nagbibigay ng pagkakataon kay Ichikawa na makatakas. Samantala, inilihis ni Kafka ang atensyon ng halimaw at tumakbo sa kabaligtarang direksyon mula sa tinakbuhan ni Ichikawa. Sa kabutihang palad, nakakita siya ng makitid na pasukan patungo sa isang gusali ng konstruksyon kaya pumasok siya doon at tumalon mula sa gilid. Alam na ang pagbagsak mismo ay maaaring magtapos ng kanyang buhay. Sa sandaling iyon, naalala niya ang kanyang oras kasama si Mina noong umiiyak ito dahil ang kanilang mga kaibigan, pamilya, paaralan, at bahay ay nawasak ng mga kaiju. Pinapalakas niya ang loob ni Mina, pinapangako sa kanya na maghihiganti sila sa mga kaiju para sa kanilang ginawa at nagpasya silang sumali sa Defense Corps upang patayin ang mga kaiju ng magkasama. Sa kasalukuyan, ligtas na nakatuntong si Kafka sa lupa ngunit patuloy pa rin ang kanyang panghihinayang dahil hindi siya nakasali sa Defense Corps. Kumuha siya ng bakal na tubo upang gamitin bilang sandata laban sa kaiju, ngunit hindi siya sapat na malakas upang makapinsala sa halimaw at malubhang na sugatan, nabali ang kanyang kanang binti. Habang nawawalan na siya ng pag-asa at alam niyang hindi na siya makakatakas, dumating si Ichikawa upang iligtas siya, sinasabihan siyang huwag sumuko sa kanyang mga pangarap. Habang sinusubukang iligtas ang matatapang na sweepers, isang misteryosong puting tigre ang dumating at mabilis na tinapos ang kaiju, na ikinagulat ni Ichikawa at Kafka.
Lumitaw si Mina sa kanilang harapan, ipinakikilala ang sarili bilang may-ari ng mabangis na puting tigre. Ngunit hindi man lang niya tiningnan si Kafka, na parang nahihiya siya sa presensya nito, at agad na umalis pagkatapos ng labanan. Parehong dinala sina Kafka at Ichikawa sa ospital upang gamutin ang kanilang mga sugat. Si Kafka, na hindi makapaniwala na binaliwala ng kanyang kaibigang si Mina ang kanyang presensya, ay hindi siya hinusgahan. Sa halip, kinilala niya ang lakas ni Mina na sapat upang mapatay ang isang napakalaking halimaw sa isang iglap. Habang nasa ospital, hinayla ni Ichikawa ang atensyon ni Kafka at tinawag siyang isang kahangahangang tao dahil sa kanyang pagsasakripisyo ng sariling buhay para iligtas ang iba, kaya't sinabi niyang nararapat lamang na sumali si Kafka sa Defense Corps. Napagtanto rin ni Kafka na hindi siya dapat sumuko sa kanyang mga pangarap dahil lamang sa bahagya siyang mas mahina kumpara sa ibang kandidato. Kaya't nagpasya siyang subukan muli ang entrance test, at nagpasalamat kay Ichikawa sa pag-motivate sa kanya. Sa sandaling iyon, isang maliit na kaiju na kasing laki ng ibon ang lumitaw sa harap ni Kafka at bago pa niya malaman, nakapasok ito sa loob ng kanyang katawan, dahilan upang bigla siyang mag-transform sa isang demonic Godzilla-shaped creature. Si Ichikawa, na nakasaksi sa buong pangyayari, ay labis na nabigla sa nakakatakot na transformasyon ng kanyang senior, ngunit mabilis niyang napagtanto na sa loob, si Kafka pa rin ang parehong tao tulad ng dati. Ang biglaang pangyayaring ito ay nagbigay ng pagkaunawa kay Kafka na kung hindi siya tatakbo para sa kanyang buhay, matutuklasan siya ng Defense Corps at tatapusin siya. Balik sa kasalukuyan, muling nagbalik tanaw si Kafka sa kanilang kabataan ni Mina, kung saan malaking tagahanga si Kafka ng anime at manga comics na tinuturing ni Mina na pag-aaksaya ng oras. Madalas niya itong kutsain dahil sa pagkahilig sa mga kathang-isip na kwento at sa pag-aakalang maaari siyang maging tulad ng mga pangunahing tauhan sa mga manga, ngunit sa kabila nito, nagustuhan ni Mina ang kanyang kakaibang ugali at sobrang pag-aalaga, at pinasalamatan siya sa palaging pagkanlong sa kanya. Sa kasalukuyan, nagbago na ang damdamin ni Mina at siya at ang kanyang defense squad ay naabisuhan tungkol sa isang kaiju na nakita malapit sa ospital kung saan nakakonfine sina Kafka at Ichikawa. Agad siyang naghanda kasama ang kanyang team upang puksain ang kaiju, alam na kung hindi sila kikilos agad, magdudulot ito ng hindi kanais-nais na mga casualty. Samantala, maraming social media pages, news channels, at emergency alarms ang nagbigay ng babala sa mga tao tungkol sa kaiju sightings, kaya't hinimok silang manatiling alerto at ligtas sa kanilang mga tahanan. Sa ospital naman, si Kafka na naging kaiju ay nagdudulot ng matinding takot sa kanyang mga kapwa-pasyente, at si Ichikawa lamang ang nakakaunawa sa sitwasyon, sinubukang ipaliwanag sa isang matandang lalaki na si Kafka ay tao pa rin. Sinubukan din ni Kafka na ipakita na hindi dapat husgahan ang libro sa pamamagitan ng pabalat nito at nagbigay ng isang ngiti, ngunit ang ngiting iyon ay nakakatakot dahilan upang mawalan ng malay ang matandang lalaki. Napagtanto ni Kafka na minsan, ang pagiging pangit ay may pakinabang din, dahil natuklasan niyang mayroon siyang super strength sa kanyang kasalukuyang anyo, ngunit ang aksidenteng pagkasira niya sa mga pader ng ospital ay nagdulot ng alarma sa ibang mga pasyente, na agad tumakbo at tumawag sa Defense Corps upang harapin ang maliit na Godzilla. Habang nasa ospital, iminungkahi ni Ichikawa kay Kafka na tumakas sa bintana upang hindi masangkot sa Defense Corps, at tumalon siya muna upang bigyan ng lakas ng loob si Kafka. Ang team ni Mina ay nalaman na tumakas ang kaiju mula sa ospital kaya nagbago sila ng ruta upang habulin ito. Si Ichikawa, na hindi makapaniwala na ang inosenteng senior niya ay naging kaiju, ay nagtanong kung paano ito posible habang patuloy silang tumatakbo palayo sa publiko. Lumingon siya upang tingnan kung ayos lang si Kafka at napansin niyang lalo pa itong nag-mutate, mas nakakatakot na ngayon at kinain pa ang isang ibon gamit ang kanyang parasitic na dila. Pagkatapos mapuna ng kanyang gana, bumalik si Kafka sa kanyang orihinal na kaiju form. Iniisip ni Ichikawa na maaaring kainin ni Kafka ang kanyang sariling demonyo, ngunit ipinaliwanag ni Kafka na kailangan lang niyang umihi. Hindi nais ni Kafka na mapahiya sa publiko, ngunit nababahala siya dahil wala siyang magagawa sa kanyang kasalukuyang anyo. Ipinakita ni Kafka na ang kanyang kaiju version ay gumagamit ng nipples upang ilabas ang ihi, na nagdulot ng pagkabigla kay Ichikawa. Habang nagtatalo sila tungkol sa kakaibang paraan ng pag-ihi ni Kafka, napagtanto ni Kafka na hindi siya kailanman makakahanap ng asawa dahil dito. Naiisip niya na maaari na siyang sumali sa Defense Corps dahil sa kanyang super lakas, ngunit sinasabi ni Ichikawa na hindi ito mangyayari dahil laban ng Defense Corps sa mga tulad ni Kafka.
Habang nagtatago sila sa isang lock facility, naramdaman ni Kafka ang paggalaw sa ilalim ng lupa at napagtanto niyang may isa pang kaiju na papalapit. Ang kaiju ay lumabas sa kanto malapit sa kanilang lugar. Naabisuhan si Mina tungkol sa pangalawang kaiju at ipinagpatuloy niya ang kanilang misyon papunta sa lokasyon. Bagamat nais ni Kafka na labanan ang bagong kaiju gamit ang kanyang bagong kapangyarihan, pinigilan siya ni Ichikawa at sinabing ito ang tamang pagkakataon upang magtago habang abala ang Defense Corps. Sa kasamaang palad, nagdulot ito ng malaking pagkasira sa lugar at isang batang babae ang nawalan ng pamilya. Sinubukan ng bata na iligtas ang kanyang ina mula sa mga gumuhong debris, at habang papalapit ang halimaw upang kainin ang biktima nito, dumating si Kafka upang iligtas sila. Sa isang malakas na suntok, pinalayo niya ang halimaw. Bagamat takot ang bata sa itsura ni Kafka, napagtanto niyang hindi ito masama at humingi ng tulong upang iligtas ang kanyang ina. Habang abala sila sa pagliligtas, nakabalik ang halimaw at sinabi ni Kafka kay Ichikawa na dalhin ang ina at anak sa ligtas na lugar. Si Kafka ay napuno ng determinasyon at binigyan ng isang malakas na uppercut ang halimaw na naging sanhi ng pagputok nito sa walang katapusang dugo. Napagtanto ng lahat na mas malakas pa si Kafka kaysa sa buong Defense Corps. Ang tanging tanong na natitira ay kung paano makikipag-ayos si Kafka sa Defense Force. Ang batang babae ay nagpasalamat kay Kafka sa pagliligtas sa kanya at sa kanyang ina, na nagpaalala kay Kafka sa panahon na kasing edad ni Mina ang bata. Nagpapasalamat din ito sa kanya dahil palagi siyang nandyan para sa kanya. Noon, naglalakad sila sa mga bukirin at nagkukunwaring mga bayani dahil pareho nilang pangarap maging bayani. Ang alaala na ito ay nagbigay ng determinasyon kay Kafka na sumali sa Defense Force upang muling makatayo sa tabi ni Mina. Ang kagustuhan niyang ito ay nagbigay daan upang bumalik siya sa kanyang anyong tao. Pagdating ni Mina at ng kanyang team sa lugar kung saan lumitaw ang halimaw, natuklasan nilang isang third party na ang nakapagpatumba rito, na nag-iwan lamang ng mga bakas ng dugo. Nagtataka kung sino ang misteryosong bayani, tinanong ni Mina ang batang babaeng nakaligtas. Ayon sa bata, nakita niya ang isang karaniwang tao na may sukat ng kaiju na sumire sa halimaw gamit ang isang uppercut. Nakiusap ang batang babae kay Mina na huwag saktan ng kaiju na lumaban para sa sangkatauhan at tinawag itong Good Kaiju, na nagbigay ng pagdududa kay Mina kung paano maaaring ituring na mabuti ang isang halimaw. Ginawa ng team ni Mina ang isang drawing ng kaiju ni Kafka batay sa testimonya ng bata at pinangalanan itong Kaiju number 8, na nagpapaliwanag kung bakit iyon ang pamagat ng anime. Ang Defense Force ay nagbibigay lamang ng mga codename sa mga kaiju na itinuturing nilang pinakamapanganib, at si Kafka lamang ang pangwalong kaiju na napangalanan. Makalipas ang 3 buwan mula nang unang makita si Kaiju number 8, muling nagtrabaho sina Ichikawa at Kafka bilang mga sweeper na parang walang nangyari. Ang mga sweeper, na nakabalita na hindi matagpuan ng Defense Corps si Kaiju number 8, ay nagulat dahil hindi pa sila nabibigo ng ganito katindi dati. Habang hinahanap ng lahat ng ahensya ng pagpapatupad ng batas si Kaiju number 8, ayos pa rin ang lahat dahil walang nakakaalam na si Kafka ang Kaiju number 8. Ibinunyag ni Ichikawa na pareho silang kumuha ng entrance exam ng Defense Corps at ngayon na ang oras ng resulta. Tulad ng inaasahan, nakapasa si Ichikawa sa unang round ng entrance exams at masayang tumakbo sa pinagtatrabahuhan ni Kafka upang ibalita na siya rin ay nakapasa. Si Kafka, na nag-iisa sa cleanup site, ay nasa kanyang kaiju form at kalmado lang na kumakain ng tanghalian. Dahil dito, tinamaan siya sa tiyan ni Ichikawa, na pinagsasabihan siyang huwag magpakampante lalo na't siya ang pinakananais na tao sa kanilang bansa. Napagtanto ni Kafka na hindi niya dapat basta-bastang ipakita ang kanyang kaiju form. Humihingi ng paumanhin si Kafka kay Ichikawa at pinupunasan ang kanyang demonic face, ngunit nananatili pa rin ang kanyang demonic teeth kahit sa kanyang human form, kaya lalo siyang pinagalitan ni Ichikawa dahil dapat ay natutunan na niya ang transformation sa loob ng 3 buwan. Habang sumisigaw at nagtatalak si Ichikawa, ipinaalam niya kay Kafka na ang kanyang kaiju form ay nasa balita, na nangangahulugang lahat ay alam na ito. Kung may makakakita sa kanyang kaiju form, siya ay mapapahamak. Ipinaliwanag ni Ichikawa kung paano sila hindi pinaghinalaang nasa ospital. Matapos talunin ang halimaw, bumalik silang dalawa sa ospital at sinabing tumakbo lamang sila sa malapit upang makaiwas sa kaiju attacks, na kanilang napaniwalaan ang lahat. Ang matandang lalaki na nakakita sa kanila ay walang kredibilidad dahil sa kanyang edad. Nakuha ni Kafka ang kanyang mga resulta ngunit hindi siya masyadong natuwa kahit na ito ang kanyang pangarap na makapasa sa exams, na ikinagulat ni Ichikawa.
Ipinaliwanag ni Kafka na palagi siyang pumapasa sa unang round kaya hindi na siya nasasabik dito, at ipinagmamalaki niyang palagi siyang nabibigo sa ikalawang round ng seleksyon. Ngunit ngayon na siya'y malakas, kumpiyansa siyang magtatagumpay siya sa ikalawang round. Kahit na sa tingin ni Ichikawa ay hindi magagamit ni Kafka ang kanyang superpower sa ikalawang round dahil maraming experienced Defense Corps officers ang magbabantay sa mga examinees, nais pa rin ni Kafka na subukan at ibigay ang lahat dahil ito ang kanyang huling pagkakataon upang makahabol sa kanyang matalik na kaibigan na si Mina. Nagpasya silang ituring ang isa't isa bilang mga karibal at maghanda para sa darating na pagsubok. Sinubukan ni Kafka na buksan ang isang bote ngunit dahil siya'y masyadong mahina, nag-transform siya sa kanyang kaiju form at binuksan ito, na agad napansin ni Ichikawa at nag-isip na mapapahamak si Kafka sa ikalawang round. 10 araw pagkatapos, ginanap ang ikalawang round ng Defense Force Selection Test sa West Tokyo venue. Sina Ichikawa at Kafka ay dumating sa test site at namangha sa laki ng Defense Force Headquarters. Napansin nila ang maraming armadong sundalo sa lugar, handang harapin ang anumang gulo, na nagpaalala kay Kafka na kung siya'y aksidenteng mag-transform doon, siya'y mapapahamak. Maraming mga kandidato ang dumating, kabilang ang isang pink-haired guy sa kanyang bisikleta, isang green-haired hobo sa paglalakad, at isang blonde sa kanyang tracksuit, na nagbigay inspirasyon kay Kafka na ibigay ang kanyang pinakamahusay laban sa mga kabataan. Dumating din ang isang mayamang bata na may 2 ponytails na may kasamang butler, na nagpapahiwatig na mayroon siyang koneksyon sa Defense Corps. Tinawag niyang Uncle si Kafka at sinabi na ilipat ang kanyang trash truck dahil nais niyang ay parada ang kanyang luxury car doon. Sinabi ni Kafka na maraming bakanteng pwesto, ngunit iginiit ng mayamang bata na doon niya nais ay parada ang kanyang sasakyan dahil gusto niya. Nagalit si Kafka at nais turuan ng leksyon ang bata, ngunit ipinakita ng bata ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pag-angat sa truck ni Kafka gamit ang kanyang mga kamay at itinapon ito, na ipinapakitang hindi siya basta-basta. Ipinakilala niyang mayabang ang sarili bilang Kokoro Shinomiya. Matapos itapon ang sasakyan ng kumpanya ni Kafka, lumapit si Kokoro Shinomiya at inakusahan siya ng amoy na parang isang kaiju. Upang maiwasan ang anumang hinala, lumapit si Ichikawa at sinabi kay Kokoro na ang amoy ni Kafka ay dahil siya ay isang sweeper na araw-araw na nagtatrabaho sa pagtatapon ng mga bangkay ng kaiju. Binanggit din ni Ichikawa na siya mismo ay isang sweeper, na nagtulak kay Kokoro na tanungin kung ano ang ginagawa ng mga taong walang sosyal na estado sa pagkuha ng pagsusulit sa Defense Corps. Sa halip na sumagot, bumalik si Kafka sa kanyang sasakyan, inangat ito gamit ang kanyang mga kamay, at ipinarada ito sa isang bakanteng pwesto, ipinakita na hindi siya basta-basta dahil lamang sa siya ay isang matandang walang mataas na estado sa lipunan. Hindi maintindihan ni Kokoro kung paano nagkaroon ng ganoong kalakasan si Kafka kahit wala siyang pribadong suit tulad niya, na nagpapalakas ng kanyang lakas ng 100 beses. Napagtanto niyang hindi niya dapat awayin si Kafka kaya inutusan niya ang kanyang butler na ay parada ang kanilang sasakyan. Nagsimula ng isipin ni Kokoro na magiging interesante ang pagsusulit. Sinabi niya kay Kafka na maghihiganti siya sa kahihiyan na kanyang naranasan. Umalis siya kasama ang kanyang butler at 2 personal na bodyguards papunta sa test hall. Sa kabilang banda, galit si Ichikawa kay Kafka dahil sa pagmamayabang ng kanyang tagong lakas kay Kokoro. Maraming beses na niyang sinabihan si Kafka na huwag gamitin ang kanyang kapangyarihan ng walang ingat dahil kung may makapansin na may kakaiba, mamamatay siya sa kamay ng Defense Corps o magiging isang lab experiment ng gobyerno. Humingi ng paumanhin si Kafka kay Ichikawa at nangakong magiging mas maingat siya sa susunod. Nagpatuloy sila sa loob ng Defense Corps Examination Center, parehong determinadong pumasa sa pagsusulit sa anumang halaga. Ang ikalawang round ng entrance exam ay nagsimula, na may kasamang maraming pisikal na pagsubok na nagpahirap kay Kafka sa kanyang human form. Kahit na nagtrabaho siya ng husto sa nakaraang mga buwan, nahirapan siyang makasabay sa iba at sa huli ay halos natapos ang stamina test. Natutunan niya mula kay Ichikawa na ang susunod na bahagi ng pisikal na pagsubok ay ang fitness at aptitude test. Sinabi ni Ichikawa kay Kafka na ibigay niya ang kanyang lahat sa fitness test. Ginawa ni Kafka ang lahat sa fitness test gamit lamang ang kanyang lakas ng tao, ngunit napagtanto niyang masyado na siyang mahina dahil sa kanyang edad. Naiwan siyang napag-iwanan at kinonsidera niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan, ngunit dahil sa mga babala ni Ichikawa, hindi niya ito ginawa at sa huli ay nakuha ang ika-6 na pinakamababang ranggo. Samantala, si Kokoro ay nakarating sa tuktok ng mga ranggo at ipinakita ang kanyang result paper kay Kafka. Sinabi sa kanya na dapat niyang malaman ang kanyang lugar at ipinaalala ang kanyang mababang estado sa lipunan.
Naiwan na walang respeto o dignidad sa sarili, nag-iisip si Kafka kung ano ang dapat niyang gawin. Ayaw niyang gawing hindi patas ang pagsusulit para sa iba sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kaiju powers, kaya't nakiusap siya kay Ichikawa na bigyan siya ng mahalagang gabay. Samantala, natanggap ni Mina ang listahan ng mga aplikante para sa taong ito at pagkatapos makita ang aplikasyon ni Kafka, tumigil siya sandali, nagpapahiwatig na marahil mayroon pa rin siyang nararamdaman para sa taong iniwasan niya sa loob ng maraming taon. Natuto pa siya tungkol sa mga kandidato mula sa kanyang subordinate at ayon dito, ang unang kandidato na kapansin-pansin ay si Haruichi Izumo, na nagtapos sa tuktok ng kanyang klase mula sa pinakakilalang unibersidad sa Tokyo. Si Izumo ay pangalawa sa ranggo sa fitness exam, habang sinasabi ni Ichikawa kay Kafka ang tungkol sa mga kandidato, nabanggit niya rin ang isa pang promising candidate na si Iaro Fushi, na pangatlo sa ranggo sa fitness exam at likas na malakas. Ang pinakamalaking bagay ngayong taon ay si Aoi Kagari, isang baguhan sa Self-Defense Force ng Japan at ranggo 1 sa fitness exam. Bagamat napili siya upang maging elite sa Japan's Army Force, pinili niyang sumali sa Defense Corps upang labanan ang mga kaiju. Marami pang promising applicants na nais maging elite officers, kaya't mahirap para kay Kafka na makakuha ng mataas na ranggo sa pagsusulit na ito. Binanggit din ni Ichikawa ang pinakabatang kandidato, ang mayamang batang si Kokoro Shinomiya, na marami ang nag-iisip na siya ang pinakamalaking talento kailanman. Habang ang ibang top candidates ay sabik na makita ang performance ni Kokoro, si Kafka naman ay naiinggit at pinapahiya pa siya ni Kokoro at ng kanyang mga bodyguards sa harap ng ibang mga kandidato, na nagtataka kung ano ang problema sa matandang ito. Bagamat napahiya, hindi nawalan ng fighting spirit si Kafka. Itinaas niya ang kanyang mga pag-asa dahil ang ikalawang bahagi ng pagsusulit ay tungkol sa pagtatapon ng kaiju corpses, na kanilang expertise bilang sweeper. Ang Vice Captain ng 3rd Division ng Defense Corps, si Hoshina Soshiro, ay tinipon ang mga kandidato at sinimulan ang pagsusulit, sinasabihan silang ibigay ang kanilang pinakamahusay sa aptitude test. Ngunit, sa kanyang pagkabigla, inihayag niya na hindi nila itatapon ang mga bangkay ng kaiju, kundi lilipulin ang mga buhay na kaiju. Napagtanto ni Kafka na hindi ito basta-bastang magagawa ng kahit sino, kaya't nawalan siya ng pag-asa sa pagpasa sa ikalawang pagsusulit. Sa anumang kaso, sinuot nila ang kanilang test gear na ginagamit ng Defense Corps. Ang combat suit ay hindi lamang nagpapalakas ng kanilang pisikal na lakas, kundi nagiging konektado sa kanilang katawan, ginagawang mas responsive ang bawat neuron. Habang inaayos ng lahat ang kanilang combat suit, naging handa ang mga kandidato para sa labanan. Ipinaalala ng operator na ang kanilang combat gear ay maaaring magpalabas ng tiyak na halaga ng kapangyarihan sa kanilang katawan at inihayag na ang iba pang top candidates tulad ni Ichikawa ay nakapagpalabas ng halos 10 hanggang 15% ng kanilang combat power. Sinabi rin ng operator na ang suit ay nagawa lamang magpalabas ng 20% ng kapangyarihan nito sa unang paggamit, ngunit nang malaman nilang si Kokoro ay kayang magpalabas ng staggering 46% ng kapangyarihan ng suit, naging malinaw kung bakit siya tinatawag na talent of the century. Sa kabilang banda, ang talented middle-aged loser na si Kafka ay nabigong magpalabas ng anumang combat power, na naging dahilan upang maging walang silbi ang suit para sa labanan. Ang revelasyon na ito ay nagbigay daan sa pagtawa ng test examiner, dahil hindi pa siya nakakakita ng ganito na walang talent. Habang sinusubukan ni Kafka Habino na ilabas ang kanyang potensyal sa pamamagitan ng pagyuko ng kanyang mga tuhod, alam nating lahat kung ano ang mangyayari kung ipagpapatuloy niya ang pag-squeeze sa ganoong posisyon. Habang mukhang nagdudumi si Kafka na may pulang mukha, ang test examiner na si Hoshina ay muling napatawa, iniisip kung anong ginagawa ng komedyante sa Defense Force exam. Si Kokoro Shinomiya naman, na nakakita ng super strength ni Kafka, ay naiinis dahil alam niyang sadyang itinatago ito ni Kafka sa lahat. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagsimula na rin ang final test sa wakas. Dinala ni Hoshina ang lahat ng mga kalahok sa field para sa susunod na yugto ng kanilang kompetisyon. Ipinaliwanag niya na makakalaban nila ang Hanjo at 36 na Yahoo, mga kaijes na umatake sa lungsod ilang buwan na ang nakalipas at nakapture bilang test objects. Dahil sa panganib na dala ng mga ito, susundan ng drone ang lahat ng kalahok upang matiyak na walang matinding nasusugatan. Kung may kalahok na malubhang nasugatan, bibigyan siya ng shield at aalisin sa kompetisyon, ngunit nangangahulugan din ito ng pagkabigo sa test. Pinayuhan ni Hoshina ang lahat na ang yugtong ito ay ang pinakamapanganib at hindi niya inirerekomenda ang pagsali, ngunit kung gusto nila, ay dapat na nilang simulan.
Agad nagsimula ang kompetisyon at napanood ng lahat si Kokoro na mabilis na umakyat sa mga pader at pumatay ng mga halimaw. Sa loob lamang ng 2 segundo, matagumpay niyang natalo ang Yahoo 12 at Yahoo 3. Sina Reno Ichikawa at Kafka ay nanunood habang ginagawa niya ito, nagtatanong sa kanilang mga sarili kung bakit hindi sila kasing galing ni Kokoro. Tinawag ni Kafka ang atensyon ni Reno, sinasabing kailangan din nilang pumatay ng mga Yahoo. Sa kabilang banda, naramdaman din ni Reno ang inspirasyon na lumaban at sinabing ito ang kanyang pagkakataon at kailangan niyang pumatay ng sapat na Yahoo rin. Sa kasamaang palad, wala silang anumang kagamitan upang makatulong sa kanilang pagbaril at hindi sila armado para sa labanan. Ito'y nagpagalit sa kanila, nagtataka kung paano natalo ni Kokoro ang napakaraming Yahoo habang wala silang magawa. Habang nagmumuni-muni sila, narinig nila ang isa pang anunsyo mula kay Hoshina, na nag-imporma sa kanila na si Mina Ashiro ay naroon din upang lumahok sa kompetisyon at dapat siyang salubungin ng kanilang magagandang gawa. Iniisip ni Kafka ang kanilang kasaysayan at kung paano niya gustong patunayan ang sarili sa harap ng kanyang kaibigan. Ayaw ni Kafka Habino na matalo kaya tinanong niya si Reno Ichikawa kung alam niya ang dahilan kung bakit gumagamit ng mga drone ang mga seniors para subaybayan sila. Pakiramdam niya kung para lang malaman ang bilang ng mga kaiju na napatay nila, maaaring i-check na lang ito sa sensors ng kanilang katawan. Iniisip ni Kafka na ang tunay na dahilan ay upang makita kung paano sila mag-participate sa laban, ang kanilang emotional intelligence, at kung paano sila magdesisyon sa harap ng panganib. Dahil dito, kahit wala silang mga sandata para labanan ang mga kaiju, dapat nilang tulungan ang mga mas may kagamitan. Naisip ni Reno ang mga mungkahi ni Kafka at nagpasya silang tumulong sa iba. Habang nanunood sila, nakita nilang walang nagawang epekto ang kanilang mga kasamahan sa pagsubok na barilin ang isang kaiju. Naalala ni Kafka na nakalaban na niya ang kaiju na iyon dati. Nakuha niya ang susi kung paano ito talunin kaya't naghagis siya ng granada sa kaiju. Sinabi niya sa iba na ang kaiju ay may mahinang paningin ngunit matalas ang pandinig. Ngayon na nabara na niya ang mga tainga nito, hindi na maririnig ng kaiju ang mga putok kaya't maaari na nila itong talunin. Pinayuhan din niya sila na dapat barilin ang tiyan ng kaiju dahil ito ang pinakamahinang bahagi nito. Sinunod ng mga kasamahan niya ang payo at nagulat sila na tama si Kafka. Tinawag nila siyang bahagi ng pamilya ni Kokoro Shinomiya, at sumigaw si Kafka na may sarili siyang personalidad. Nagpatuloy sila ni Reno sa paghahanap ng susunod na target. Sa kanilang paglalakbay, hinuli siya ng isang Yahoo at inihagis sa pader. Nasaktan siya at nawalan ng ilang tadyang at bahagi ng katawan. Tinawag siya ni Reno, at nakita ni Hoshina sa sensors na halos mamatay na si Kafka. Nakita rin nilang papalapit ang Yahoo sa kanya, naalala ni Kafka na kung manghihina siya at hindi makakapagpatuloy o makatakas, aalisin siya sa kompetisyon, na nangangahulugang mabibigo siya. Ayaw ni Kafka na mabaigo kaya't nagpumilit siya, nakipag-ugnayan sa kanya si Hoshina at sinabing bumabagsak na ang mga organs niya at dahil ayaw nilang magkaroon ng casualty, aalisin na siya. Komento ni Hoshina na alam niyang si Kafka ang isa sa mga unang matatalo, at kahit na may magandang personalidad at nakakatawa, wala siyang kwenta kundi mahina. Habang inihahanda na ang pag-alis sa kanya, isang putok ng baril mula sa likod ang pumatay sa Yahoo. Nagpasalamat si Kafka na may nagligtas sa kanya sa nakakahiya niyang sitwasyon. Ngunit ang tumulong sa kanya ay walang iba kundi si Kokoro. Sinabi ni Kokoro na iniligtas lang niya si Kafka para hindi siya maabala sa kanyang misyon at dapat na lang siyang manatiling nakahandusay na parang duwag habang pinapatay niya ang mga kaiju sa paligid. Umalis si Kokoro at sinabi ni Hoshina kay Kafka na basag ang kanyang gulugod, bumabagsak ang kanyang mga organs, at hindi siya makalalakad mula sa lugar na iyon. Tinanong siya kung gusto na niyang sumuko, ngunit iniisip ni Kafka ang lahat ng kanyang nawala upang makarating sa lugar na iyon. Sa puntong iyon, halos wala nang natitirang lakas si Kafka Habino at wala nang paraan para siya'y makaligtas. Sumigaw siya at sinabing hindi siya susuko, ipinahayag niya na ang tanging tao na makakapagpatalo sa kanya ay ang sarili niya, at pagod na siyang mapahiya sa harap ng taong gusto niyang suportahan. Inamin niya na ang tanging paraan para makasama niya ito ay ang manatiling matatag at hindi sumuko, at napakalayo na nang narating niya para huminto ngayon. Nagtaka ang lahat kung saan nanggagaling ang bagong lakas ni Kafka habang ipinapahayag niya na handa siyang ibigay ang kanyang buhay para makarating sa puntong iyon at kahit pa ikamatay niya, hindi siya susuko. Umabot sa 0.1% ang kanyang manpower habang nagsusumikap siyang itayo ang sarili sa kabila ng nabali niyang mga binti at ipagpatuloy ang laban. Tumayo siya at nagpas siyang ipagpatuloy ang paglalakbay.
Sumigaw siya habang pinapanood siya sa situation room at nagulat sila na siya'y nakatayo pa rin kahit nabasag na ang kanyang mga binti. Binalaan siya ni Hoshina na may internal bleeding siya at kung pipilitin niyang magpatuloy, maaaring i-activate ang kanyang shield na magre-resulta sa kanyang pagkatalo. Ngunit iginiit ni Kafka na ipagpapatuloy niya ang laban at sinabi kay Reno na dapat nitong ipagpatuloy ang kompetisyon. Sa gulat ni Kafka, iniabot ni Reno ang kanyang kamay at inanyayahan siyang sumama. Naalala ni Kafka ang isang pagkakataon kung saan siya'y mahina at si Reno ang tumulong sa kanya. Inamin niya na si Reno ay taong maasahan sa lahat ng sitwasyon at sinabi niya na kung makakayanan nila ang bawat kompetisyon ng magkasama, makakayanan din nila ito. Sumampa si Kafka kay Reno upang maging mga binti niya at ipagpatuloy ang paglalakbay. Pinanood sila sa situation room at natawa si Hoshina, na nagsabi na kahit hindi sila matanggap sa team dahil sa kanilang kakayahan, dapat silang tanggapin para sa comic relief dahil pareho silang magulo. Nagpatuloy sila sa kompetisyon at tinitigan sila ng ibang manlalaro dahil mukha silang mga tanga. Nagreklamo si Reno na tinitingnan sila ng kanilang mga kasamahan, ngunit hinikayat siya ni Kafka na huwag itong alalahanin at basta't matapos nila ang laro, ayos lang sila. Sinabi ni Kafka na hanapin nila si Kokoro upang masuportahan siya. Sa kabilang banda, hinarap ng mga manlalaro ang huling kaiju na mas malakas kaysa inaasahan. Sinubukan nilang talunin ito ngunit hindi naging produktibo ang kanilang mga pagsisikap. Tumalon si Kokoro sa eksena at sinabi sa kanila na hindi nila ito matatalo. Tumalon siya sa kaiju at binaril ito, ngunit mas malakas pa ito sa kanya. Hinikayat ni Kafka si Reno na dalhin siya ng mas mabilis upang matulungan si Kokoro at masiguradong matalo ang kaiju. Pagod na si Reno dahil mas mabigat si Kafka kaysa inaasahan, ngunit nahirapan siyang sabihin ito kay Kafka. Hinikayat siya ni Kafka na gamitin ang kanilang shield power upang masuportahan ang sarili at makarating kay Kokoro. Habang tumatakbo ng mas mabilis si Reno, napagod din si Kafka sa labanan. Nakita ni Kokoro ang isang mahinang bahagi ng kaiju at inihanda ang huling atake. Matagumpay niyang binigyan ito ng huling putok at napatay ang huling kaiju. Huminga siya ng maluwag sa tagumpay at nakangiting tinignan ang kalangitan, iniisip kung ipinagmamalaki siya ng kanyang ama at kung nararating na niya ang inaasahan nito sa kanya. Sa situation room, nagulat si Hoshina at ang iba pa dahil inakala nilang marami sa mga kalahok ang matatalo sa puntong iyon, ngunit wala pang na-disqualify at ang pinakamasamang nangyari ay mga sugat lamang. Inamin nilang hindi nila inaasahan ang ganitong resulta at kinilala na ang dahilan kung bakit nakaligtas ang mga kalahok ay dahil kay Kokoro. Alam nilang si Kokoro ay anak ng direktor na si Sean May, at napagtanto nilang magiging malaking tulong siya sa defense team dahil sa kanyang suporta at pagpapalakas ng kanyang mga kasamahan sa labanan. Samantala, si Reno Ichikawa ay tuluyan ng ibinaba si Kafka Habino mula sa kanyang likod mula nang matapos ang unang bahagi ng laro. Umaasa sila sa pinakamainam at sabik malaman kung sila'y makakapasok sa susunod na yugto. Biglang nabaril si Kokoro Shinomiya, ilang segundo bago niya maunawaan ang nangyari. Kinonsentre niya ang kanyang enerhiya sa bahagi ng kanyang sugat upang mabuhay. Nag-usap sina Kafka at Reno tungkol kay Kokoro at inamin nilang siya ang pinakamatibay sa kanilang koponan at isang malaking tulong sa anumang grupo. Habang si Kokoro ay nagpo-focus sa kanyang shield upang mabuhay, nagtataka siya kung anong klase ng kaiju ang bumaril sa kanya. Sa situation room, abala ang mga direktor at hindi nila agad napansin ang nangyari. Nagulat si Kokoro nang magsalita ang kaiju sa kanya, sinasabi kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan. Napagtanto niya na isa itong kaiju na may mataas na antas ng katalinuhan. Matapos niyang pagalingin ang kanyang sugat, sinubukan niyang lumaban muli. Nagkaroon ng emergency alarm sa situation room at tinanong ni Hoshina kung ano ang nangyari. Natuklasan nila na may anomaly sa mga kaiju at ang mga napatay na ay muling nabubuhay na may higit sa 6 na puntos ng katalinuhan. Iniutos ni Hoshina na lumikas ang mga estudyante sa pinakamalapit na shelter habang siya naman ay lalaban sa mga kaiju. Inanunsyo nila sa mga estudyante na umalis na at lahat ay nagsimulang tumakbo, ngunit tumanggi si Kokoro. Iginiit niyang ayaw niyang maging duwag at nais niyang ipagmalaki siya ng kanyang ama. Tumayo siya ngunit binaril ulit siya ng kaiju at inihagis siya sa pader. Naalala niya ang kanyang kabataan nang ilabas ang isa sa kanyang mga resulta sa eskwela at siya ang nanguna sa klase. Ang ibang estudyante na mas mababa ang resulta ay kinikilala ng kanilang mga magulang, ngunit ang kanyang ama ay wala upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Sinabi ng butler na babalik ang kanyang ama kinagabihan.
Nang ipakita niya ang kanyang resulta, sa halip na purihin siya, tinanong siya ng ama kung ano ang nararamdaman niya at kung sapat na ba ang isang tagumpay. Sinabi nito na kung papurihan siya para sa isang tagumpay, ito'y magdudulot ng kabiguan. Pinaalala sa kanya ang kanyang tungkulin sa bansa at kung paano niya dapat ipagmalaki ang kanyang yumaong ina. Determinado si Kokoro na hindi matalo at lumapit siya sa Kaijo na may hawak na baril. Inihagis ulit siya ng Kaijo sa pader ngunit bumangon siya muli, nanumpa na magpapatuloy hanggang sa matalo niya ang Kaijo, dala ang utos ng kanyang ama na maging pinakamalakas sa battlefield. Patuloy siyang lumaban kahit na ang kanyang kamay ay bumigay na at hindi niya namalayang nahulog ang baril. Natuklasan niyang bali ang kanyang mga buto sa kamay, kaya wala na siyang magawa. Samantala, ang mga taga-subaybay ay nagpadala ng aerial support upang tulungan siya. Nang makita nila ang Kaijo, nagulat sila sa mga regenerative abilities nito. Napansin ng lead analyst na ang Kaijo ay nangongolekta ng enerhiya sa sungay nito para maglunsad ng malaking atake kay Kokoro. Agad na in-inform ni Hoshina sina Mina Ashiro at Hoshina na nagmadali upang iligtas siya, dahil siya ang pinakamagaling na talento ng kanilang henerasyon. Sa kasamaang palad, hindi sila nakarating sa oras, nasa bingit ng kamatayan, nagpaalam si Kokoro sa kanyang ama, humihingi ng tawad dahil sa pagkabigo at hindi pagiging perpekto. Dumating si Kafka sa tamang oras, sinabing huwag pa siyang susuko, at iniligtas siya mula sa pag-atake ng evolved na Kaiju. Nag-transform si Kafka sa kanyang Kaiju form upang labanan ang Kaiju at ipinakita kay Kokoro ang kanyang totoong lakas. Samantala, ang ibang mga kandidato ay patuloy na nakikipaglaban sa mga Kaiju at nagsisimulang lumikas sa lugar dahil ang mga Kaiju sa lugar na iyon ay patuloy na nagre-regenerate. Si Reno Ichikawa naman ay umaasang hindi matatanggal si Kafka Habino ng Defense Corps matapos nilang makita siya sa kanyang Kaiju form. Ibinunyag ni Reno na nang sila ni Kafka ay naglalayong lumikas, narinig ni Kafka mula sa isang senior na nasa panganib ang buhay ni Kokoro Shinomiya. Kaya, walang pag-aalinlangan, nagmamadali siyang pumunta doon upang iligtas siya. Si Kokoro, na walang imik matapos malaman na ang matandang lalaki na tinutokso niya buong araw ay isang Kaijo, ay nagulat nang lumuhad si Kafka sa kanyang nakakatakot na anyo at nagmakaawa na huwag sabihin sa Defense Corps na kaya niyang mag-transform sa Kaijo dahil tiyak na aalisin siya nila kung malalaman nila ang katotohanan. Sinubukan ng Kaijo na putulin ang kanilang usapan sa pamamagitan ng paglulunsad ng Energy Blast, ngunit pinigilan ito ni Kafka sa simpleng pagpalo-palayo ng atake. Alam ni Kafka na hindi titigil ang Kaijo, kaya't sinabi niya kay Kokoro na ipapaliwanag niya ang lahat matapos niyang harapin ang halimaw. Sa Situation Room, natuklasan ng lead analyst na may malakas na surge ng enerhiya na hindi kayang likhain kahit ng isang Kaijo, na nagpapahiwatig na si Kaijo no. 8 ay naroroon, iniulat niya ito kay Hoshina, ngunit sinabi ni Hoshina na ito ay isang system glitch dahil wala namang posibilidad na makalikha ng ganoong kalakas na enerhiya. Samantala, si Kafka ay pumasok sa Super Saiyan mode, at sa isang malakas na suntok, nabura niya ang Kaijo, na ikinagulat ni Kokoro dahil hindi man lang niya nasaktan ang halimaw. Matapos matanggal ang lahat ng Kaijo sa paligid, ipinagpatuloy ni Kafka ang kanyang pag-uusap kay Kokoro, nagmamakaawa muli na huwag siyang i-report sa Defense Corps. Bumalik siya sa kanyang human form at ipinahayag kung gaano siya kasaya na ligtas si Kokoro. Dumating si Reno at binigyan si Kafka ng isang suntok sa mukha dahil sa pagkuha ng malaking panganib na malantad ang kanyang Kaiju form. Habang nagtatalo ang dalawa, nawalan ng malay si Kokoro dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Dumating sina Hoshina at Mina Ashiro sa lugar at natuklasang wala na ang mga Kaiju, kaya't nagtaka sila kung sino ang nasa likod ng pagkamatay ng mga ito. Ngunit ang pangunahing prioridad ay ang kaligtasan ng mga examinees, kaya't nang malaman nilang ligtas na dinala ni Kafka at Reno si Kokoro pabalik sa base, nakahinga sila ng maluwag. Inutusan ni Mina ang investigation unit na alamin kung sino o ano ang pumatay sa mga Kaiju at, samantala, pumunta sila ni Hoshina sa iba pang mga lokasyon upang tapusin ang mga natitirang Kaiju. Sa pagtatapos ng pagsusulit, dinala si Kafka sa Defense Corps Hospital kahit na hindi siya gaanong nasugatan. Bumisita si Reno sa kanya at ipinabatid na maayos na si Kokoro, ngunit kailangan niyang ipaayos ang kanyang kanang braso na basag na hanggang sa buto. Samantala, si Mina Ashiro, na nakinig sa kanilang pag-uusap, ay nagkaroon ng sapat na tapang upang bisitahin si Kafka. Nagulat si Kafka, pati na rin si Reno, hindi dahil inignore siya ni Mina buong buhay niya, kundi dahil siya ang top officer ng Defense Corps.
Sinabi ni Mina na narinig niya na si Kafka ang nagdala kay Kokoro pabalik sa kaligtasan at pinasalamatan siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng Salute of Honor. Walang sinabi pa si Mina at umalis na, ngunit hindi siya pinigilan ni Kafka dahil nanumpa siya na haharapin lamang niya si Mina kapag naging opisyal na siya ng Defense Corps. Sa kabilang banda, si Kokoro, na nagdurusa sa mental stress dahil sa kanyang pagka-imperfect, ay binisita ni Hoshina para tanungin kung sino ang responsable sa pagkatalo ng Kaiju. Hindi sinabi ni Kokoro ang katotohanan at inangkin na siya ang tumalo sa Kaiju. Di nagtagal, naging balita sa publiko na ang mga Kaiju ay maaaring mabuhay muli kahit nawasak na ikinagulat ng publiko. Ang Intelligent Kaiju, na marahil ay responsable sa pagbibigay ng generative abilities sa mga Kaiju, ay nagulat nang malaman na wala sa mga mutated Kaiju ang nabuhay. Nagtaka siya kung ganoon kalakas ang mga kapitan ng Defense Corps upang mapigilan ang mga ito. Nabigo, nag-transform ang Intelligent Kaiju sa human form upang mag-blend sa mga tao, at isa siya sa mga bagong sweepers sa team ni Kafka, na nag-uudyok ng nalalapit na komprontasyon sa pagitan ng dalawang Transformers. Habang nasa opisina ng Kaiju Cleaners, nagpanik at nagalit si Kafka dahil sa stress. Sinisi niya si Reno sa pag-udyok sa kanya na subukang mag-apply muli sa Defense Corps. Sumigaw si Reno na hindi ito ang sinabi ni Kafka noong nakaraang araw, na pinasalamatan pa siya sa ospital dahil sa pag-inspire na tuparin muli ang kanyang pangarap. Dumating ang kanilang boss at sinabi na natanggap na nila ang kanilang exam results. Nagdadalawang isip ang dalawa sa pagbukas at pagbabasa ng resulta. Para kay Kafka, ito na ang kanyang huling pagkakataon. Mabubuhay ba niya ang kanyang pangako kay Mina at makapasok sa Defense Corps, o mabibigo muli? Dahan-dahan niyang binuksan ang resulta at nagulat sa kanyang nabasa. Ilang araw ang lumipas, ang mga bagong pumasa sa Defense Corps ay nagtipon-tipon para sa kanilang induction ceremony. Binati ni Izumo si Aoi sa pagkapasa, kahit na hindi na nakakagulat na nakapasa silang dalawa. Habang tinitingnan ng paligid, nakita nilang lahat ng malalaking pangalan at sikat na tao ay pumasa. Malungkot na napansin ni Izumo na wala si Kafka, dumating si Kokoro at agad siyang binati ng iba dahil nanguna siya sa klase. Sinabi ni Izumo na inaasahan niyang siya ang tatapos sa tuktok, ngunit matapos makita ang aksyon ni Kokoro, tinanggap na niya ang pagkatalo. Inisip ni Izumo at Aoi na maglalaban na lang sila para sa pangalawang pwesto. Habang naglalakad si Iharu, aksidenteng nabangga niya si Reno. Nagpakilala sila sa isa't isa at nagkamayan. Naaalala ni Iharu si Reno kasama si Kafka noong exam, at tinanong niya kung pumasa si Kafka. Bago makasagot si Reno, nagsimula na ang induction ceremony. Lahat ay napunta sa atensyon habang pumasok si Kapitan Mina Ashiro sa silid. Nagulat ang lahat habang papunta siya sa entablado. Tinawag si Kokoro upang kumatawan sa incoming class. Iniabot ni Mina ang kanilang mga papeles at inihayag na mula ngayon, ang 27 recruits ay opisyal ng mga opisyal ng Defense Corps. Nangako si Kokoro na ibibigay ang kanilang buhay para sa misyon at nagsalot kay Kapitan Mina bago magpaalam. Nagpasalamat si Mina kay Kokoro sa tulong niya noong exam, dahil kung hindi dahil sa kanya, maaaring may namatay. Nagulat si Kokoro at nakaramdam ng matinding pagkakasala dahil alam niyang hindi siya ang tumalo sa Kaiju. Dapat si Kafka ang nakakatanggap ng mga salitang ito, kaya nasaan siya? Hindi lamang iniligtas ni Kafka ang kanyang buhay, kundi nag-alala pa siya para sa kanya na parang isang maliit na bata. Pinahiya siya ng sitwasyon at gusto niyang malaman ang tungkol sa Kaiju form ni Kafka. Hindi niya hahayaan si Kafka na basta nalang mawala sa populasyon. Sa kabutihang palad, hindi niya kailangang gumawa ng anumang drastic na aksyon dahil bigla na lang pumasok si Kafka, mukhang nervyoso at humihingi ng paumanhin sa pag-abala sa seremonya. Nagulat at natuwa si Kokoro, Reno, at ang iba pa nang makita siya. Sa isang flashback, ipinakita na si Kafka Habino ay nabigo sa exam. Hindi lamang siya ang may pinakamababang score sa fitness exam, kundi nakakuha rin siya ng 0 sa aptitude test. Ang ibang mga kapitan sa meeting ay sang-ayon sa mga assessment na ito at agad siyang dinismiss. Si Mina Ashiro ay handang ipagtanggol siya, ngunit biglang tinaas ni Vice Captain Hoshina ang kanyang kamay at voluntaryong tinanggap si Kafka. Inamin niya na mababa ang mga numero ni Kafka at wala itong sapat na kasanayan upang maging opisyal, ngunit napansin niya na sa aktual na combat portion ng exam, hindi lamang na-identify ni Kafka ang mga weak points ng Kaiju, kundi tumulong din siya sa pagsugpo sa mga ito. Pinili ni Kafka na tulungan ng iba kaysa unahin ang sariling kill count. Siyempre, gusto rin ni Hoshina na nakakatawa si Kafka.
Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Mina sa iba na si Kafka ay tinanggap bilang cadet kaya hindi siya kasama sa induction ceremony. Gayunpaman, masaya ang lahat na pumasa si Kafka dahil nakita nila ang kanyang determinasyon. Bago matapos ang seremonya, nagpasalamat si Mina sa lahat sa pagsali sa Defense Force. Binalaan niya sila na palakas ng palakas ang mga kaiju at may mga kakaibang pangyayari na nagaganap, ngunit ito rin ang dahilan kung bakit gusto niya sila sa kanyang team. Nangako siyang pamumunuan sila at magiging kalasag at sibat nila. Pagkarinig ng kanyang talumpati, pinatibay ni Kafka ang kanyang determinasyon at nangakong tatayo siya sa tabi ni Mina balang araw. Sa kasamaang palad, nasabi niya ito ng malakas, na ikinagulat ng lahat. Tinawag pa niya ang kapitan sa kanyang unang pangalan sa entablado. Pinagalitan siya ni Mina sa paglabag sa protocol at sa pagiging bastos sa isang nakatataas na opisyal. Bilang parusa, pinagawa siya ng 100 push-ups. Natawa si Vice Captain Hoshina sa mga kalokohan ni Kafka ngunit napansin din niya na tila ngumiti ang kanyang kapitan. Natutuwa si Hoshina na nasa team nila si Kafka dahil kailangan nila ng pampasigla paminsan-minsan. May isa pang dahilan si Hoshina para gustuhin si Kafka sa kanilang team. Noong exam, nang nagsimulang bumangon muli ang mga kaiju, nakita nila ang isang 78 level kaiju signal. Iniisip ng lahat na maaaring nasira ang sensor ngunit napansin ni Hoshina na tumigil ang vital signs ni Kafka sa parehong sandali. Kaya't nais niyang panatilihing malapit si Kafka upang malaman kung ano ang kakaiba sa kanya. Samantala, natapos na ni Kafka ang kanyang push-up sa gitna ng mga hiyawan at palakpakan ng iba pang mga opisyal. Inimbitahan siya ni Kokoro na lumabas saglit at nagsimula ang pang-aasar ng iba, iniisip kung magtatapat na ito ng damdamin. Subalit, sinenyasan ni Reno si Kafka na maaaring gusto ni Kokoro pag-usapan ang kanilang kaiju secret. Ilang oras matapos nito, sa isang kalapit na restaurant, nagulat si Kokoro nang malaman na naging kaiju si Kafka matapos kumain ng isa. Naisip ni Kafka kung dapat niya itong sabihin sa Defense Corps at umasa sa lunas, ngunit pinawi ni Kokoro ang kanyang pag-asa. Binalaan siya na ang Defense Corps ay maaaring eksperimento lamang sa kanya, na ikinatakot ni Kafka. Nakiusap si Kafka kay Kokoro na panatilihin ang kanilang lihim. Pumayag si Kokoro ngunit binalaan si Kafka na kung makikita niya itong maging banta sa sangkatauhan, siya mismo ang papatay dito. Ngumiti si Kafka at buong pusong sumang-ayon, nagsimula ang pagsasanay ng mga bagong recruits ng Defense Corps at sa session na ito, ipinakita ni Reno ang kanyang kasanayan sa paggamit ng baril. Ipinakita niya ang kanyang tumpak na pagbaril sa mga target signs sa malayo, nakakuha siya ng perfect scores na nagbigay ng pagtatapos sa kanyang fire training exercise. Matapos ang test na ito, nagbigay ng ulat ang examiner na nagawa niyang gamitin ang 18% ng combat power ng kanyang Defense Corps suit, na ikinagulat ng lahat dahil ito ay mataas na score. Si Hoshina, na nagmamasid mula sa malayo, ay na-impress kay Reno dahil hindi niya inaasahan na lalaki ng ganito kabilis ang bata sa ganitong kaunting panahon. Si Reno Ichikawa ang nakakuha ng pinakamataas na score sa mga baguhan. Nang dumating ang turn ni Iharo Furuhashi, kinakabahan siya dahil kailangan niyang talunin ang score ni Reno para patunayan na siya ang pinakamalakas. Pinatumban niya ang lahat ng target ng mabilis at natapos ang pagsubok sa mas mabilis na oras, nakakuha ng bagong mataas na score at naglabas ng 20% ng combat power ng suit. Dahil dito, bumalik ang kumpiyansa ni Furuhashi at tinukso niya si Reno, ngunit hindi ito pinansin ni Reno dahil hindi naman ito kompetisyon. Habang abala si Furuhashi sa pang-aasar kay Reno, natapos ni Kokoro Shinomiya ang kanyang pagsubok sa loob ng 1 minuto, nagtakda ng bagong pamantayan, at naglabas ng 55% ng combat power mula sa kanyang suit. Tinukso niya sina Furuhashi at Reno na parang mga bata na ang pinagsamang score nila ay mas mababa pa kaysa sa kanya, na ipapakita kung gaano sila kaina kumpara kay Shinomiya. Sina Aoi Kaguragi at Haruichi Azumo ay nag-isip kung paano nila matatalo si Shinomiya. Samantala, ang ating bida na si Kafka Habino ay nakakuha ng pinakamababang score at natapos ang pagsubok sa loob ng 7 minuto. Masaya si Kafka sa kanyang pag-unlad dahil nagawa niyang maglabas ng 1% ng power ng suit, hindi tulad ng dati na 0%. Tinukso niya si Shinomiya na malalampasan niya ito, ngunit binalik siya sa realidad ng kanyang instruktor na si Soshiro Hoshina na hindi siya magiging ganap na opisyal ng Defense Corps sa kanyang kasalukuyang bilis ng pag-unlad. Nang kalmado na si Kafka, tinapos ni Hoshina ang sesyon ng pagsasanay ng mga bagong recruit at sinabi na ang kanilang pagsasanay ay magtatapos kung lahat sila ay tatakbo ng 10 laps sa perimeter.
Dahil sa reklamo ng ilan, ginawa itong 15 laps ni Hoshina at pinalaya sila. Samantala, napansin ng analyst ni Hoshina kung gaano karami na ang mga rivalries sa pagitan ng mga recruits at iniisip niyang mas magpapabuti pa ang bawat isa sa pamamagitan ng palagiang pagkumpete. Pagkatapos ng unang araw ng pagsasanay, nagpunta sina Kafka at Kokoro sa isang mahabang paliguan kung saan nagreklamo sila tungkol sa kawalan ng puso ni Hoshina. Si Haruichi naman ay muling nagsubok makipag-away kay Leno. Tinutokso ang kanyang payat na mga bisig at sinasabing magpatibay ng katawan kung ayaw niyang tawaging babae. Ngunit sinabi ni Leno na wala namang mas malaki ang mga kalamnan ni Haruichi kumpara sa kanya, kaya't huwag magbigay ng walang kwentang pahayag. Samantala, si Kafka, na may pinakamalaking mga kalamnan sa bayan, ay ipinakita ang kanyang six-pack abs na biglang naging family pack size, na nagpapakita ng kanyang paghinga upang magmukhang matipuno. Napatawa si Haruichi sa katawan ni Kafka, na nag-trigger sa ego ni Kafka na makipag-away kay Haruichi. Biglang dumating si Soshiro sa shower, ipinapakita ang kanyang Terminator body na nagpahiya kina Kafka, Leno, at Haruichi, kaya't nagtago sila sa ilalim ng tubig. Napagtanto nila na ang flexing ng muscles ay walang halaga, at ang mahalaga lang ay ang kanilang mga resulta sa defense force. Sa kabilang dako, pumasok si Mina sa girls' restroom kasama ang ibang mga babae at nakita si Captain Ashiro na casual na umiinom. Naging intimidated si Mina at humingi ng paumanhin kay Captain Ashiro sa pag-abala, ngunit sinabi ni Captain Ashiro na walang problema at pinapasok ang mga babae dahil palabas na rin siya. Habang papasok, napansin ni Mina ang katawan ni Captain Ashiro na walang gaanong kalamnan, kaya't nagtanong siya kung paano naging pinakamalakas si Captain Ashiro sa lahat ng Defense Force fighters. Sinagot siya ni Captain Ashiro na tumabi sa kanya upang ipakita ang mga basic ng kanyang training. Samantala, pinag-usapan ng mga lalaki kung bakit sila sumali sa Defense Force. Si Haruichi ang unang sumagot at ipinahayag na ginawa niya ito dahil sa crush niya kay Captain Ashiro. Noong nasa middle school pa lang siya, inatake siya ng isang kaiju at sinagip ni Captain Ashiro ang buhay niya. Mula noon, nais na niyang maging katulad ni Captain Ashiro. Ang iba naman ay nagkwento rin ng kanilang dahilan, karamihan ay dahil kay Captain Ashiro na itinuturing nilang superhero. Ngunit hindi makapaniwala ang mga lalaki sa kwento ni Kafka na si Captain Ashiro ay kaibigan niya noong bata pa sila, kaya't kinuwento niya ang buong istorya ng kanilang pagkabata. Sa gulat, nawalan ng malay ang mga lalaki. Sa mga sumunod na araw, nagsimula muli ang training at lumalim ang kanilang pagkakaibigan at lakas. Si Kafka, na laging nahuhuli sa pisikal na aspeto, ay nagsikap ng 2 beses pa upang makahabol. Isang gabi, tinanong siya ng Vice Captain Hoshina tungkol sa kanyang pagkakaibigan kay Captain Ashiro, na narinig ang lahat ng sinabi ni Kafka. Nakita niya ang determinasyon ni Kafka na maging pinakamahusay upang makapiling si Mina, kaya't binigyan siya ng babala ni Vice Captain Hoshina na huwag masyadong makakapit sa kanyang mga kasama dahil marami sa kanila ang maaaring mawala sa darating na panahon. Biglang tumunog ang emergency bell na gumising sa lahat ng bagong recruits, at napagtanto nila na ito na ang tawag para sa kanilang unang misyon. 3:00 ng madaling araw, handa na ang lahat ng opisyal at naghihintay sa Defense Forces Operation Room. Tinanong ni Captain Mina ang isang opisyal para sa update at nalaman niya na nagsimula na ang evacuation at patuloy pa rin ito. Ang epicenter ng kaiju signal ay nasa Sagamihara at lahat ng sibilyan sa paligid nito ay inilikas na ng militar. Ginagamit ang mga military trucks at civilian buses para ilipat ang mga tao. Nagtayo rin ang Japanese military ng Artillery Regiment Command Post sa parking lot ng isang mall. Ang kaiju ay unang lumitaw sa Kana Fault at naglalakbay sa ilalim ng lupa habang patuloy na lumalaki. Lumitaw lamang ito ngayon dahil nasa breeding phase na ito. Bukod sa malaking kaiju, may mga maliliit na kaiju rin na sumulpot sa paligid nito. Nagpasya si Mina na ang pinakamahusay na paraan upang talunin ang kalaban ng may minimal na pinsala ay harangin ito sa Sector B ng kanilang mapa. Siya mismo ang haharap sa malaking kaiju habang ang Sector E ay magiging sniper base para matarget ang mga kalaban mula sa highway. Binati niya ng good luck ang lahat at sumaludo. Ilang minuto pa, lahat ng traffic lights ay nagiging pula na may kaiju symbols at ang mga defense forces trucks ay dumaraan ng mabilis patungo sa Sagamihara. Sinuri nila ang kanilang mga sandata at tinanong ni Vice Captain Hoshina kung handa na ang lahat. Ang lahat ng rookies ay mukhang kabado habang si Shinya ay nakatingin lamang kay Kafka. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang kaiju na tinatawag nilang number 8 ay siya, ngunit umaasa siyang hindi siya bibigwin nito. Samantala,
Abala si Kafka sa kanyang sariling mga problema, halos magsuka na siya dahil sa sobrang kain. Nagpanik ang lahat at napuno ng sigawan ang kanilang truck habang kinokontrol ni Kafka ang kanyang pagsusuka. Sa ibang bahagi ng lungsod, ligtas na naghihintay ang mga evacuees sa mall habang ang anti-kaiju artillery ay pumupwesto sa Sector E. Ang pluton ni Vice Captain Hoshina ay naghihintay sa pagsisimula ng misyon, kasama ang kanyang team na sina Kafka at Shinya. Nakatingala si Kafka sa napakalaking kaiju na kanilang kakaharapin, sobrang laki nito kaya't ito ay klasipikadong Hanjo. Ipinaliwanag ni Hoshina sa lahat ang kanilang mga tiyak na layunin, habang ang team ng captain ang haharap sa malaking kaiju, ang kanilang grupo ang mag-aasikaso at mag-aalis ng mga mas maliit na Yahoo. Ang kanilang kasalukuyang lugar ay sinadyang walang mahahalagang gusali o ruta ng transportasyon kaya't dapat nilang pigilan ang anumang Yahoo na makalabas sa lugar. Ang ibang teams ay kinabibilangan ng pluton ni Oga sa Sector F kasama sina Iiwa at Nakashima's pluton sa Sector J kasama sina Zumo at Ao. Mahalagang trabaho ang kanilang ginagampanan dahil ito ang magtatakda kung gaano kalaki ang pinsalang magagawa ng kaiju. Kailangang pigilan nila ang pagkasira ng mahahalagang gusali tulad ng mga paaralan, malls, at iba pa. Ang pluton na may mga rookies ay nasa likurang Sector E, F, at J, na nangangahulugang sila ang huling linya ng depensa. Pinaalalahanan ni Hoshina ang lahat na kahit ano pa man ang kanilang mga test scores, hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang mga buhay na masasalba nila sa labanan. Nag-cheer ang lahat at nag-hype sa kanilang sarili para sa nalalapit na labanan. Iniulat ng JSDF sa Defense Force na natapos na nila ang evacuation. Ipinaabot ng Defense Force ang balita sa lahat na magsisimula na si Captain Mina sa loob ng 8 minuto. Nag-message si Kokoro kay Kafka at tinanong kung ano ang pakiramdam niya. Sumagot si Kafka na kailangan niyang ipakita na kaya niyang maging isang opisyal. Binalaan siya ni Hoshina na maaaring mapatalsik siya sa loob ng 3 buwan. Nervous at panikang si Kafka ngunit nararamdaman din niya ang excitement. Ngumiti si Leno at tiniyak kay Kafka na magiging matagumpay ang kanilang unang misyon. Inanunsyo ng kanilang headquarters na may Yahoo na nakita sa Sector E, mga crab mushroom hybrid monsters na gumagapang sa mga kalye. Nagpaalam si Kafka kay Leno at isinuot ang kanyang mask. Si Kokoro at ang iba pang mga miyembro ng pluton ay tumalon mula sa mga gusali habang maingat na bumaba si Kafka. Sa itaas, binuksan ng isang helicopter ang pintuan at naghanda na si Mina para sa labanan, narating na niya ang sniper point. Inutusan ng kanilang headquarters ang JSDF na paapuyin ang kanilang artillery upang itulak ang malaking kaiju patungong Sector B. Nagsimula ang pag-atake ng artillery at maging ang mga helicopter ay nagpapaputok na ng kanilang mga missile. Dahil sa lakas ng mga pagsabog, unti-unting lumakad ang kaiju patungo sa Sector B. Mula sa mga rooftop, pinapanood ni Hoshina ang buong operasyon at hiniling sa kanyang mga junior na magtrabaho ng mabuti. Si Kafka, Kokoro, at ang iba pang miyembro ng kanilang pluton ay naghihintay sa pagdating ng Yahoo sa kanilang posisyon. Nararamdaman ni Kafka na nakakatulong na ang suit para kalmayan siya. Humakbang siya pasulong, inihanda ang kanyang posisyon, at pinakawalan ang combat power ng suit. Sa isang iglap, itinapon siya ng isang Yahoo na biglang sumalpok sa kanya. Pinagsabihan siya ni Kokoro at pinaalalahanan na ang kanyang combat power ay 1% pa lamang. Samantala, isang miyembro ng kanilang pluton ang naiinis na kailangan nilang alagaan ang mga rookies. Sinabi niya kay Kokoro na maglaro na lang sila ng ligtas at panoorin muna ang mga veterano. Biglang may isang putok ng baril na dumaan sa opisyal at sumabog ang isang Yahoo malapit sa kanya. Naggulat ang opisyal, ngunit kalmado lamang na tinanggap ni Kokoro ang mga utos at sinabing maglalaro siya ng ligtas at targetin ang mga mahihinang puntos ng kalaban. Bumagsak siya sa gilid ng pader at pinaputukan ang Yahoo, agad na pinapatay ang grupo ng mga ito. Hindi makapaniwala ang opisyal sa kanyang nakita, ang firepower ni Kokoro ay hindi pang rookie. Samantala, binigyan ni Kafka ng thumbs up si Kokoro mula sa ilalim ng tambak ng basura na kanyang kinabagsakan. Sa Sector F, ang ibang pluton ay nakikipaglaban din sa mga Yahoo. Nakapatay si Haruichi ng ilang Yahoo habang dumudulas pababa ng gusali. Siya ay magyayabang na sana kay Leno ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Kokoro na nakapatay ng isang sobrang laking Yahoo. Ipinaliwanag ni Kokoro na pinalitan niya ang kanyang mga bala mula sa burst rounds patungong freeze rounds upang pabagalin ang mga ito. Ngunit hindi pa rin siya kontento, kailangan niyang gumaling pa upang hindi na kailanganing mag-transform ni Kafka.
Sa Sector J, sina Aoy at Ikaruga ay nakikipaglaban din sa kanilang sariling grupo ng mga kaaway sa tabi ng isang riles ng tren. Namamangha at naguguluhan ng ibang mga opisyal kung bakit napakahusay ng mga recruits ngayong taon. Sinabi nila sa kanilang platoon leader na si Nakashima at nagreklamo na nawawala na ang kanilang kumpiyansa sa sarili. Sina Aoy at Ikaruga ay nagkokompetensya lamang upang makita kung sino ang makakapatay ng pinakamarami. Napansin ni platoon leader Nakashima kung gaano kahusay ang mga recruits ngayong taon. Napagtanto niya na si Kagari ay parang isang wild child na mahilig magkalat, samantalang si Haruichi ay ang tipo na natatapos ang laban ng may purong precision. Habang nakikita niya ang kanilang kasanayan, nag-trigger ito sa kanyang cougar mode na nagpa-salivate sa kanya tulad ng isang total creep. Naabisuhan na si Nakashima ni Vice Captain Hoshina tungkol sa mga promising rookies na ito na nagpakawala na ng malaking combat power mula sa kanilang combat suits. Napansin din niya na ang mga top rookies ay nagmumotivate sa ibang rookies upang mag-improve, kaya't iniisip niyang ang mga recruits ngayong taon ay malapit ng maging top at malalampasan ang mga veterano. Samantala, kinumpirma ng observation team leader na si Okanogi na wala ng mga kaiju sa Sector Juliet kaya't sinabi niya sa platoon ni Ishikawa na mag-advance sa susunod na sektor. Nalaman ni Kafka ang balita at namangha siyang malaman na sina Leno at Haruichi ay nakikipaglaban sa front lines at ang mga pangunahing contributor sa lahat ng kaiju subjugation. Nang mapagtanto ni Kafka na ang lahat maliban sa kanya ay nagtatrabaho ng husto, naging desperado siya upang makahanap ng paraan upang makatulong. Dahil siya ay isang total weak lang sa kanyang human form, wala siyang silbi at napilitang magtago sa isang sulok. Kaya't ginawa niya ang kaya niyang gawin bilang isang sweeper at nagsimulang sumaksak sa katawan ng isang patay na Yahoo. Nabigo siyang mahanap ang core ng Yahoo at napagtanto na dahil fungal type kaiju ito, maaaring nakatago ang core sa ibang lugar. Nang matagpuan niya ang core sa base ng leeg ng Yahoo, agad niyang iniulat ito kay Vice Captain Hoshina at ipinaalam na ang mga cores na ito ay matitigas at nagsisilbing backbone ng Yahoo. Napag-alaman ni Kafka na kailangang tamaan ang mga ito mula sa mga gilid para sa pinakamabisang resulta. Natuklasan din niya na may mga reproductive organs ang Yahoo na mukhang puting bumpy balls malapit sa kanilang likod. Dahil maraming ki ang nakatago sa mga reproductive organs na ito, sinabi ni Kafka kay Hoshina na kung hindi nila sisirain ang mga ito, maaaring mag-spawn ng mas maraming Yahoo. Pinuri ni Hoshina si Kafka para sa kanyang mahalagang impormasyon at sinabi sa observation team na ibahagi ang pinakabagong impormasyon tungkol sa Yahoo. Si Okanogi ay agad na ibinahagi ang lahat ng impormasyon tungkol sa reproductive organs ng Yahoo at sa kanilang core sa lahat ng Defense Force officers. Naging magaan ang pakiramdam ni Kafka na nakatulong siya sa Defense Force. Nais pa niyang makatulong kaya't nagpa siya siyang in-neutralize ang lahat ng iba pang mga bangkay ng mga natalong Yahoo. Bagaman sa palagay ko ay hindi mapapabuti ni Kafka ang kanyang pisikal na kakayahan kung patuloy siyang magtatrabaho bilang sweeper, iniisip ni Kafka na balang araw ay tiyak na makakatabi siya kay Mina. Saludo sa kanya sa pagiging mataas ang ambisyon kahit wala siyang sapat na kakayahan. Samantala, narating na ng Hanjo ang tinakdang combat initiation point kaya inatake ito ng Defense Force. Pinuntirya nila ang mga binti nito upang hindi ito makagalaw habang si Captain Mina Ashiro ay naghahanda na para sa huling suntok mula sa malayo. Sini-charge niya ang kanyang mega weapon at tinutok sa Hanjo, ngunit bago niya pinaputok, saglit siyang tumingin kay Kafka at naghandang ipakita na siya ang pinakamahusay. Pinakawalan niya ang 76% combat power mula sa kanyang baril at pinaputok ito, agad na nilusaw ang kalahati ng katawan ng Hanjo. Namangha si Kafka sa phenomenal attack power ni Mina at napagtanto niyang ibang klase talaga si Mina kumpara sa lahat, na nagdududa tuloy siya kung maaabot niya ang antas na makakatabi siya kay Mina. Naghanda si Mina para sa pangalawang putok dahil hindi pa lubusang nawasak ang core ng Hanjo sa unang putok. Nang pinakawalan niya ang pangalawang putok, tuluyan na niyang tinapos ang Hanjo. Ngunit hindi siya tumigil doon at pinaputok ang ikatlong putok kahit patay na ang Hanjo, na nagpapakita na gusto lang niyang ipakita kay Kafka at sa iba kung gaano kalakas ang kanyang firepower. Muling pinaputok ni Mina ang ikaapat na putok sa patay na Hanjo, na lalo pang nagpahanga kay Kafka. Lumapit si Hoshina kay Kafka at tinanong kung nais na ba niyang sumuko sa kanyang pangarap na maging katabi ni Mina bilang vice captain ngayon na nakita na niya kung gaano kalakas si Mina. Binaliktad ni Kafka ang tanong kay Hoshina, tinanong kung karapat-dapat ba siya sa tabi ni Mina. Proud na sinabi ni Hoshina na kahit hindi niya matapatan ang combat power ni Mina sa long distance, siya naman ang pinakamahusay pagdating sa close combat at ipinakita kung gaano siya kahusay na mapabagsak ang kaiju nang hindi man lang gumagalaw.
Ang pamilya ni Hoshina ay matagal ng kaiju hunters kaya't siya ay genetically gifted sa paggamit ng espada laban sa mga halimaw na ito. Sa wakas, naintindihan ni Kafka kung bakit kilala sina Hoshina at Mina bilang pinakamalakas na miyembro ng Defense Force. Kaya't walang pag-aalinlangan, naghanda na si Hoshina na gawin ang aktwal na trabaho. Pinaalalahanan si Kafka na ang patay na Hanju ay may maraming itlog sa loob ng napakalaking katawan nito na kailangang sirain bago pa ito makapaglabas ng maraming Yahoo. Dumating ang mga Yahoo ilang sandali pa kaya't ang lahat ng miyembro ng Defense Force ay abala sa paglinis. Pati ang mga bagong recruits ay sumali, kahit pagod na sila sa kanilang unang misyon, dahil alam nilang kailangan nilang magpakitang gilas para kilalanin bilang Defense Force officer ni Hoshina. Si Hoshina ay nakikita kung gaano katatag ang mga bagong recruits at lalo na niyang pinuri sina Kokoro at Leno na nagpakita ng kanilang pinakamahusay sa misyon na ito. Samantala, si Haruichi na nahihirapang makasabay kay Leno ay sumusunod sa kanyang pamumuno patungo sa susunod na sektor ng lugar. Doon nila nakita ang isang miyembro ng sweeper team na nasa gitna ng pag-iimbestiga sa bangkay ng Yahoo. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Kafka, ang kaiju na kayang mag-transform sa tao, at siya ay halatang nagagalit dahil natuklasan ang lihim ng reproductive organs ng Yahoo. Nagpasya siyang ibuhos ang galit sa mga lumapit sa kanya sa maling oras, sina Kokoro at Haruichi. Iyon na para sa video na ito mga kaibigan. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe o magbe-break tayo. Paalam.